kumusta kayo? Alam nyo, isa sa mga pinakamalaking pangarap nating mga Pilipino, di ba? Yung magkaroon ng sariling lupa. Napakagandang investment niyan. Pero, pwede rin niyang maging isang malaking sakit ng ulo kung hindi tayo maingat. So, yun ang gagawin natin ngayon. Hihimayin natin yung buong proseso, step by step, para siguradong safe at successful ang pagbili nyo ng lupa. So, eto yung tanong. Itong pagbili mo ng lupa, ito ba yung dream investment mo? O ito ba yung magiging financial nightmare mo? Nakakatakot, di ba? Pero you know what? Yung pagkakaiba lang talaga nung dalawa, madalas nasa isang bagay lang, kung gaano ka kahanda at kung tama ba yung mga alam mo. Okay, bago tayo dumiretso sa mga paano bumili, paano mag-verify, unahin muna natin yung bakit. Bakit ba kailangan nating maging super ingat? Simple lang, kasi sa totoo lang, maraming panganib na nag-aabang dyan, lalo na para sa mga hindi preparado. Sige, silipin natin yung mga pinakakaraniwang bitag. Una, yung tinatawag na double sale. Grabe to ah. Imagine, yung lupang binibili mo, nabenta na pala sa iba o sa dalawa pang tao. Sa batas natin, ang unang nakapagparehistro in good faith, yun naman nanalo. Pero isipin mo yung gulo, di ba? Tapos, andyan pa yung mga peking titulo na mukhang totoo, mga nakatagong utang ng lupa, o di kaya biglang may susulpot na kamag-anak ng seller na tumutulol sa bentahan. Ito mismo yung mga eksenang ayaw na ayaw nating mangyari. So paano ka lalabanan sa mga yan? Well, ang first line of defense mo, nasa papel, nasa pag-intindi mo sa mga dokumentong hahawakan mo. Sa simula pa lang, may dalawang dokumento na kailangan mong makilala at maintindihan ng husto. Una, yung Deed of Sale or DOS. Simple lang yan. Isa yung kontrata na nagsasabi na okay, yung property na to officially nabenta na. Kumbaga, ito yung pinaka-importante at formal na resibo ng buong transaction nyo. Patunay na nagkasundo kayo ng seller. Pangalawa, ito medyo tricky, yung Mother Title o Original Certificate of Title. Isipin mo isang buong pizza. Yan yung Mother Title. Ngayon, ang binibili mo ay isang slice lang. Kadalasan, lalo na sa mga developing areas, ganyan ang sitwasyon. Ang lote mo, parte lang ng isang malaking titulo na hindi pa official na nahiwa-hiwalay. Bakit importante ito? Kasi ibig sabihin yan, may mga extra steps at proseso kang pagdadaanan. Okay, pakinggan nyo to ha. Ito na siguro yung pinaka-crucial na bagay na dapat nyong tandaan. Magkaiba ang deed of sale at ang titulo. Yung deed of sale, parang private agreement lang yan sa inyo ng seller. Pero yung rehistradong titulo, yung Transfer Certificate of Title or TCT, ibang usapan yan. Yan ang ebidensya mo sa buong mundo na sayo ang lupa. Gets? So, yung deed of sale, mahalagang step yan, for sure. Pero yung TCT na nakapangalan sa'yo, yun ang finish line. Yun ang goal. So ayan na, paano mo ngayon poprotektahan ang sarili mo at ang pinaghirapan mong pera? Dito na pumapasok ang magic word, due diligence. O sa Tagalog, masusing pagsisiyasat. At huwag mong isipin na abala to ha. Hindi, isipin mo to bilang yung power shield mo laban sa lahat ng posibleng problema. Okay, ready na ba kayo? Ito ang inyong 6-step battle plan. Unang-una, punta ka sa Registry of Deeds. Kumuha ka ng certified true copy ng titulo. Dito mo malalaman kung totoo ba yan o hindi. Pangalawa, i-verify mo yung seller. Siya ba talaga yung may-ari? May special power of attorney ba siya kung representative lang? Pangatlo, check mo yung taxes sa assessor's office. Alamin mo kung may utang na amilyaryong lupa. Baka ikaw pa magmana niyan. Pang-apat, kumuha ka ng geodetic engineer para sukatin yung lupa. Tama ba yung sukat? May daanan ba? Panglima, at ito, non-negotiable, bisitahin mo mismo yung lugar. Walk the property, baka may mga informal settler pala. At pang-anim, ang golden rule, bago ka pumirma ng kahit ano, ipatingin mo muna lahat ng dokumento sa isang abogado. Uulitin ko, sa isang abogado. At heto pa ang isang pro tip na sobrang simple, pero nako, madalas nakakalimutan ng marami. Yung titulo, di ba? Tingnan nyo yung likod. Oo, yung likod ng papel. Kasi madalas, yung mga pinaka-importante at, well, nakakatakot na detalye, andun sa likod nakatago. Anong makikita sa likod? Yung tinatawag na annotations o encumbrances. Mga red flag yan basically. Diyan mo makikita kung yung lupa ba ay naka-mortgage o nakasangla. Kung may kaso ba yan sa korte, yun yung lis pendens. O baka may right of way pala dyan, yung kailangan dumaan yung mga kapitbahay. Knowing these things early on, nako, yan ang magliligtas sa'yo sa matinding aberyan later. Okay, so let's talk about money. Kasi yung presyo ng lupa, yun pa lang yung simula. Marami pong kasunod yan. Pag-usapan natin ngayon yung mga buwis at iba pang fees na kailangan mong i-budget.
Unahin natin yung pinakamalaki, yung Capital Gains Tax o CGT. Tandaan nyo to, 6%. 6% yan ng kung ano man ang mas mataas, yung presyo ng bentahan, yung zonal value o yung assessed value. Pero heto yung good news para sa'yo bilang buyer. By default, si seller dapat ang magbabayad niyan. Take note, dapat, unless, may iba kayong usapan sa kontrata, kaya basahin mabuti yan. Next up yung Documentary Stamp Tax or DST. Ito naman ay 1.5%. 1.5%. At this time, karaniwan ng si buyer naman ang gumagastos nito. Para mas madali niyong makita, heto yung summary ng mga gastos. Bukod sa CGT at DST na pinag-usapan natin, may transfer tax pa at registration fee. At as you can see, halos lahat yan pasanin ni buyer. Kaya ano ang leksyon? Bago pa man kayo magkapirmahan, pag-usapan nyo ng malinaw ng seller kung sino ang magbabayad ng ano. Clarity is key para walang sisihan at gulatan sa dulo. Okay, so nabayaran mo na si seller. Nagkamayan na kayo. Tapos na ba? Hindi pa. Actually, dito na magsisimula yung legwork. Yung paglalakad ng papeles. Pag-usapan natin yung final steps para yung titulo may pangalan na sa'yo. So, heto yung magiging journey mo, yung government office tour mo, ika nga. Umpisa sa BIR. Diyan mo babayaran yung mga buwis at hihintayin yung e-car or Certificate Authorizing Registration. Super importante niyan. Yan yung parang passport mo para makapunta sa next office. Next stop, Local Treasurer's Office para bayaran ang transfer tax. Pag kumpleto ng resibo mo, diretso ka na sa Registry of Deeds. Dito mo isusubmit lahat para iproseso yung bagong mong titulo. At kapag nakuha mo na ang titulo, may isa ka pang huling pupuntahan, ang Assessor's Office, para i-update yung tax declaration na ikaw na officially ang bagong may-ari. At least, isang mabilis pero seryosong paalala. Huwag na huwag kayong malilit sa pagbabayad ng mga buwis na yan. Bakit? Kasi yung penalties, hindi biro. Automatic, may 25% search ka na. Plus, 12% interest per year. Sayang ang pera. Ang sakit sa bulsa niyan. Kaya kung may isang bagay lang kayong aalalahanin sa lahat ng pinag-usapan natin, sana ito yon. Ang due diligence ang masusing pagsisiyasat, hindi yan optional. Hindi yan pagsinipag ka lang, obligasyon mo yan sa sarili mo at sa pera mo. Yan ang nag-iisang pader sa pagitan ng isang dream investment at isang total disaster. Ayan, alam mo na ngayon ang mga dapat iwasan at may mapa ka na para sa mga dapat gawin. So ang huling tanong, para na lang sa'yo. Handa ka na bang gawin yung trabaho? Handa ka na bang gawin lahat ng kailangan para protektahan yung pangarap mo? Dahil sa huli, nasa sayo yan. Nasa kamay mo kung paano mo gagawing matagumpay at panatag ang napakalaking hakbang na to.